Magtatanong sa nanay. Magtatanong sa tatay. Magtatanong sa kapatid. At kung kani-kanino pa po kayo magtatanong. Pwede ba, at this point in time, pwede bang sundin mo muna kung ano yung nasa puso mo? Sa lahat na magtatanong sa kapartner sa buhay, sa asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, lagi ko po itong sinasabi kasi marami pong ganyan. Ikaw yung nakakita ng negosyo na to. Ikaw yung nakarinig sa akin. Pinayagan ka nga mga ibang bansa. Tanong, pag nasa ibang bansa, buhay ba tinataya mo? Buhay. Pero pinayagan ka niya. Sa ganitong klase ng negosyo, ayaw kanyang payagan? Bakit? Ilang daang libo na ang binigay mo sa kanya at pinadala mo. Take note, hindi po tayo bumabata sa lahat ng mga OFW. OFW is not a lifetime job. Kung may anak ka, sa lahat ng mga nanay at mga tatay na nandito, alam ko may lakas ka ng loob. Tama ba? Nag-abroad ka nga eh. Yan ang kailangan dito. May pera ka kasi sumasahod ka. Ikaw yung nangungulila sa anak mo. Ikaw yung walang oras sa kanya. Marami kang ipinangako at di ka nakarating. Sabi mo uuwi ka. Ilang graduation, ilang birthday ang pinalagpas mo. Pero di ka naman nakakauwi. Take note, yes po, kailangan nila yung pera. Pero mas kailangan mo nila yung presensya mo. Alam mo ba yun? Ang tanong, kailan mo sa susolusyonan? Alam ko, miss na miss mo na rin yung parents mo. Kung naaalagaan mo yung ibang tao, naaalagaan mo yung employer mo for how many years? Hindi ba deserve din yan ng nanay at tatay mo? Hindi ba deserve din yan ng anak mo? Kaysa anak ng employer, yung lagi mong hinahaplos, yung lagi mong ihatid sa school, ipapag-prepare na kanilang pagkain or whatsoever. Minsan ba natanong mo sa kanila? Kung alam nyo lang, kung gaano kayo kamiss ng mga anak nyo. As in, sobra. Actually, pwede nga sabihin nila, di ko kailangan ng pera. Marami yung ganyan. They are happy. Pag pinakain mo sa Jollibee, kasi birthday nila. Meron silang cake. Pero pag sila'y tinanong mo personal, itry mo, subukan mo. Anak, anong pipiliin mo? Yung nandyan ako sa'yo sa harapan mo, yayakapin kita? O yung meron akong cake, pero wala naman ako? I'm sure, ang sasabihin ng anak mo, Mama, mas gusto ko kasama kita. Tama ba? Minsan ho, nagbabalat sibuyas lang tayo. Masaya ka sa camera, masaya ka sa picture. But actually, it's not. Pero ang tanong, sino bang nagpaparealize sa'yo? Di ba halos 24 hours? Hindi mo siya namamalayan, tapos na yung isang araw? Tapos na yung isang linggo? Tapos na yung isang buwan? Hindi mo namalayan. 2025 na ho. Malapit na ho ang 2025. Kailan ka pa nag-start? 2024, sinabi mo na yan eh. Malapit na ho mag-2025. Pero sino nagpupush sa'yo? Kung wala pa, pasalamatan mo yung taong sponsor mo, yung endorser mo. This is a friendly reminder sa lahat po ng mga OFW. Hindi pa huli ang lahat. Okay. Just give. Okay, less than 2 years, seryosohin nyo po ang negosyong ito. Sabi ko nga sa inyo, mag-commit kayo. I-goal nyo makapag full-time. In a short period of time. Sa mas maikling panahon. Alam ko, naunawaan nyo sinasabi ko. This is a real, okay? Real story po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon na kayo po'y nasa ibang bansa. Napakaraming OFW na naghahanap po ngayon ng stable na kumpanya, legit na kumpanya, at sana
Okay, sana na-realize mo that's your purpose. That's your purpose. Huwag niyo pong hayaan na yung mga friend mo sa Facebook na scam pa sila. Napunta pa sila sa hindi legit na kumpanya. Because you are not happy. Okay? You are not proud. Huwag ganon. Okay ba yun? So congratulations po sa lahat naman nandito. Tagos sa puso. Yes po. I'm speaking sa lahat ng mga OFW. Kasi nung ako'y OFW, sobrang dami kong luha. Isang buwan ho akong umiiyak gabi-gabi. Kasi miss na miss ko ho ang nanay ko. Every time na pinapagalitan ako ng employer ko, ang tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo, ang tagal mong matuto, I need to accept. Nung magkasakit ako ng bulutong tubig, wala akong kasama sa kwarto, walang electric fan, walang banig, walang pagkain, walang kahit na ano, pero kailangan mong i-accept. Tinatakbuhan ka ng maraming Pilipino kasi siyempre nakakahawa. Kailangan mong mag-ulam ng toyo, pansit canton. Kailangan mong mag-ulam ng, anong tawag doon, yung toyo mansit. Imagine that, OFW. Maging practical ho tayo. And that's the reality. But after 2 years, ganun pa rin naman. Buti na lang. Kaya congratulations, okay? Congratulations po sa lahat ng mga OFWs natin. And maraming salamat kasi napuno natin, okay, yung ating Zoom sa lahat po ng qualifiers. Congratulations. And I'm looking forward. Okay lang ba? I-declare mo sa sarili mo ngayon? You will hit your first million sa bansa na meron ka ngayon. Okay, I am the Millionaires Club ng Saudi Arabia. Ganon. Okay, I am the Millionaires Club member of Hong Kong. I am the Millionaires Club member of Taiwan, Malaysia. Okay, kung nasang bansa po. Kasi ganun ako kasi nung nag-start po ako. Okay, I love you guys. Okay, thank you so much po sa lahat po na nag-attend ngayon. And see you all again. Okay, every Zoom event. So alamin nyo po saan kayo pwedeng pumasok at magpapasok. Okay, ng inyo pong mga guests para matulungan po namin kayo. Okay, para po sa lahat ng mga business partners natin sa iba't ibang bansa na makapag-start po kayo ng tama at hindi po kayo magsisi sa bandang huli. Okay, God bless everyone. This is Janet Mauhay. Okay, happy business day.